Makinig po tayo kay Bunyog. Meron siya sasabihin patungkol kay Marcoleta. Nagsalita na daw. Ano kaya sinabi niya? Kasi sinasabi nila ang the big one para sa kanya yun. Yung sa itatapat nila sa SONA. Akala nila kasi papanigan sila ng Panginoon Diyos sa kanilang ginagawa. Paglaban sa gobyerno ng ang gobyerno nagtatagang Diyos. Akala siguro nila yung ISC mapapatasik nila ang Pangulo na nilagay ng Diyos at uupo ang reyna ng mga didilis na si Sara. Okay, pakinggan natin si Bunyog, pakinggan doon sa sinasabi. Pakinggan natin, si Bunyog patungkol dito kay Marcoleta. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ito, mga kabunyog, nagsalita na si Dante Marcoleta matapos makulong. Nakalive tayo, kabunyog BG Badjola. Matapos makulong si Marcoleta, wala tayong narinig sa kanya Hindi siya nagpa-interview. Pero kanina, kasama niya si Mike Defensor, hindi naman mahaba yung mga sinabi niya, pero at least mayroon na siyang binitiwang reaksyon, mga kabunyog, matapos siyang makulong. Yan yung kanina, yan nakikita nyo na yan, nagsalita na dyan si Marcoleta, anong reaksyon niya sa nangyari sa kanya. Noong kasing una, matapos siyang maaresto, makulong, tahimik si Marcoleta. Wala siyang binibitiwang salita. Shout out kay Rules sa Italy, kay Luigi Badjola, kay Ed. Ang sabi ni Marcoleta, sabi niya politically motivated daw. Ang pagkakakulong daw sa kanya politically motivated, sabi ni Marcoleta. Yan yung niya, sabi niya, itong nangyari sa akin was politically motivated. Yan yung statement niya. Politically motivated daw. Sa totoo lang, mahirap namang sabihin na politically motivated. Ang problema naman kasi sa kanya, kay Marcoleta, bakit naman kasi sinabi niya mismo na siya'y tumanggap ng pera galing kay Mike Defensor at dun sa dalawang negosyante? Bawal yun kasi congressman siya nang tinanggap niya yun. Paano mo naman masasabing politically motivated? Ikaw na mismo ang umamin. Tumanggap ako ng pera, ng gift. Galing kay Mike Defensor. O galing kay, yung kay Jesse Espirito at saka doon kay Aristotle Biray. Pero sabi niya, pero nang tinanggap ko yun, hindi naman ako kandidato kasi hindi pa yung campaign period. Kaya walang problema yun. Oo nga, walang problema sa election law. Pero sa ombudsman, may problema ka kasi tinanggap mo yun panahon na congressman ka. Bawal yun. Bawal tumanggap ang isang public officer from any person. Bawal tumanggap any gift, donation. Wala. Bawal yun. Yun ang problema sa kanya. Kaya nga sabi kahit si Attorney Salpanelo, ewan ko naman itong si Rodante Marcoleta. Sabi niya, ewan ko naman itong si Senador Marcoleta. May abogado ba siya o siya lang nag-aabogado sa sarili niya? Kasi mali yung sinabi niya. Ginamit niya mismo na tumanggap siya ng pera. Doon siya nagka-problema. Paano mo ngayon masasabing politically motivated yun? Kasalanan mo ba't mo ikaw mismo yung umamin Ang sabi pa ni Marcoleta ganito, ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Sabi pa ni Marcoleta, mga kabunyog, sabi ni Marcoleta, ang pagkakakulong niya daw, nalulungkot siya. Sabi niya, nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako ang nakakulong. Ang nakakulong dito ay ang taong bayan. Paano mo naman masabing nakakulong dyan ang taong bayan? Ikaw lang nakakulong dyan. Huwag mo kaming isama dyan. Sa totoo. Para kasi ang sinasabi niya,
ang sinasabi nila, political prisoner si Marcoleta. Pag sinabi mo kasing political prisoner, katulad ng mga NPA, katulad ng mga komunista na nakukulong, yun, malinaw yun, political prisoner. Kasi nakulong talaga yun dahil sa kanilang paniniwala, political belief. O, pag nakulong ka dahil sa political belief mo, kung ano ka, rebelde ka, laban ka sa gobyerno, namundo ka, gumawa ka ng armas, malinaw yun, political prisoner yun. Kasi, ang paghawak ng armas, ang pagre-rebelde sa gobyerno, ay political. Kaya, pag nakasuhan ka ng rebellion, political yun. Ngayon, yung mga komunista at saka mga NP yun, malinaw yun, political prisoner yun. Pero si Marcoleta, si Jinggoy, si Mike Silano, political prisoners ba yun? Sus naman. Ang kasong plunder ay hindi political, criminal talaga yan. Ang kaso ni Marcoleta, plunder din, criminal act din yun. Violation yun ng anti-plunder law. Bakit ka tumanggap ng gift na congressman ka pa? Diba? Kabayan. Kaya ang nangyari dito, hindi totoo yung sinasabi ni Marcoleta na political. Political daw ang pagkakakulong niya. Political prisoner siya, sabi ni Cayetano, hindi. Wala yun. Katulad din yan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque doon sa Austria, bigyan siya ng political asylum. Kasi yung kaso niya daw na qualified human trafficking, politically motivated. Paano naman naging politically motivated yun? Naging abogado ka ng mga pogo. Ikaw pa ang lumakad ng mga permit ng mga pogo. Tapos, sinasamahan mo pa yung si Cassandra Leong sa paglakad ng mga problema tungkol sa pogo. Ibig sabihin, involved ka doon sa pogo. Maraming ginawang mga krimen, yung mga may-ari ng pogo na yon, qualified human trafficking, kasama siya doon. Ibig sabihin, kung nakasuhan si Harry Roque, hindi dahil yun sa pagiging pro-Duterte niya, hindi yun. Ang kaso niya ay qualified human trafficking. Ganon din si Marcoleta. Si Marcoleta, ang kaso niya, plunder dahil nga tumanggap siya ng more than 50 million na gift. Galing kay Mike Defensor, galing dun sa dalawang negosyante. At tinanggap niya yon sa panahon na congressman siya. Yun ang malinaw. Bawal yun. Kasi sino mang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa isang tao, bawal yun. Dapat ang kaso mo nun indirect bribery. Pero dahil more than 50 million at series of criminal acts, 3 beses pumasok ngayon sa plunder. Yan yung totoo yan. Kaya wag nyo nang sabihin na politically motivated, wag mo lang sabihin na kaya ka nakulong dahil sa politika. Hindi yun. Kasalanan nyo yun. May mga krimen kayong nagawa. Yan ang totoo din. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Ipakinggan pa natin si Bunyog. Yung mga previous, yung tapang-tapangan ng mga nagtatanggol kay Marcoleta. So ngayon, ang warning ng mga DDS, sige na, gawin nyo na ang gusto nyo gawin kay Senador Marcoleta. Kasuhan nyo na, aristuhin nyo na, masusubok nyo ngayon. Nagwawarning kasi yung mga DDS, ang ibig nilang sabihin, kung gusto daw ng administrasyon na kasuhan si Marcoleta, kasuhan na daw. Kung gusto na daw aristuhin. Siguro, may nakikita sila na kapag inaristo si Marcoleta, magagalit ang mga supporters ni Marcoleta. Alam naman natin na si Marcoleta, miyembro yan ng isang malaking sekta ng relihiyon. At marami ring supporters yan. So yun siguro ang iniisip nila. Baka tinitingnan nila na kapag inaristo si Marcoleta, maraming tao dadapaan si Marcoleta. Bagamat si Marcoleta ay nagsasabi na pag inaristo naman daw siya, hindi naman daw siya manggugulo. Kusa daw siyang susuko. Sabi niya. Kaya lang, yung kanya yon. Ay paano yung kanyang mga supporters? So ngayon, ang warning ng mga DDS, sige na, gawin nyo na ang gusto nyo gawin kay Senador Marcoleta.
kasuhan nyo na, aristuhin nyo na, masusubok nyo ngayon. Nagwawarning kasi yung mga DDS, ang gusto nilang, ang ibig nilang sabihin, ha, kung gusto daw ng administrasyon na kasuhan si Marcoleta, kasuhan na daw. Kung gusto na daw aristuhin, aristuhin. Siguro, may nakikita sila na kapag inaristo si Marcoleta, magagalit ang mga supporters ni Marcoleta. Alam naman natin na si Hindi po ako Marcoleta, ka-cellphone mo. miyembro yan ng isang malaking sekta ng relihiyon. At marami ring supporters yan. Ha? So yun siguro ang iniisip nila. Baka tinitingnan nila na kapag inaristo si Marcoleta, maraming tao dadapaan si Marcoleta. Bagamat si Marcoleta ay nagsasabi na pag inaristo naman daw siya, hindi naman daw siya manggugulo. Supusa daw siyang susuko. Sabi niya. Kaya lang, yung kanya yon. Ay paano yung kanyang mga supporters? Ha? Oh. Yun yung previous na para bang nananakot kung huliin nga naman si Marcoleta. Ano? Eh ngayon, nakakulong na. Pero sinuporta pa rin siya. Di ba nakita niyo yung nangyari nung yung nag-rally sila na walang permit, yung INC. Nag-rally na walang permit, yung madaling araw pa lang. Marangkada sa EDSA na nagkagulo na maraming na permit yung tao. Di ba? Wala silang permit, ang yabang nila eh. O, religious person sila, maka-Diyos kuno. Kuno, padasal-dasal, nakikita mo sa social media yung kanilang mga programa. O, ganyan ba yung maka-Diyos na may merwisyo ka ng tao? Di ba? Dapat igagalang mo yung karapatan ng mga tao. Eh, basta lang kayo nag-assembly na sa EDSA eh. Tapos hinarap pa yung mga sasakyan ng New Era University. Wala makadana. Traffic. O, kita nyo, kayabangan nila. Yan ba yung mga makadiyos? Kayo mga kaibigan nanonood ng video. Yan ba yung mga susuporta ninyo? Hindi makadiyos yan. Ang totoo niya, sa diablo sila. Ngayon, bakit sinasabi sa diablo sila? Simple lang ang paliwanag sa Biblia yan. Sa kanila kasi, ang paniwala nila kay Lord Jesus, tao na gaya nila, gaya natin. Eh kung tao si Jesus, ibig sabihin, meron siyang tatay, meron siyang nanay. Di po ba? Kasi sabi nila, tao siya eh. Parang ako, parang kayo. Di ba tao tayo? Meron tayong tatay, meron tayong nanay na nag-asawa. At tumagani mo sila, tayong naging bunga. Yan tanong. Sinong gumalaw kay Maria? Wala. Walang gumalaw kay Maria kasi duda nung simula si Jose na si Maria, dahil nalaman niyang nagdadalang tao, naisip ni Jose na iwalayan na lang ng lihim para wag mapahiya si Maria kasi may pitsang batas sa kanila. Pag isang babae ay hindi na birhen, ay papatayin siya. Kaya para wag malagay sa kanyang kalagayan si Maria, sabi sa Biblia, buti na lang sa panaginip, pinaliwanag ng anghel ng Panginoon na si Maria ay hindi dinadalang tao, hindi galing sa tao. So walang nangyaring anumang sex na Maria. Oh, paano maging tao si Jesus? Kaya yan ang mali ng mga aral, doktrina ng INC, ano? Yan ang mali nila. Sa Biblia, si Jesus, anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos yan, anak ko siya. The Son of the Living God. Sa Matthew chapter 16. Ang babasahin niyo mula sa 13 hanggang 17. Sinabi ng Diyos, anak ko yan. Siyang tagapagligtas. Ano yun? Yung Diyos na hindi nakikita, tsaka si Maria, nagkaroon sila ng animal.
Hindi. Nagdalang tao siya sa pamagitan ng Santong Espiritu. Kaya hindi siya tao. Kaya yung ISC, sa demonyo yan. Yung Satanas, yan. Nalagad sila ni Satanas. Kaya nanggugulo na sila eh. Ako na kukuha. Sila na. Sila na yung magaling. Di ba? Sabi niya, the big one. Yung pala, isasabay pala nila sa zona. Akala nila, mapapalayas nila si Pangulong Bongbong sa Malacanang. Tingnan mo naman ito, dala-dala na. Oh, di ba? Akala nila, iuupo nila ang reyna nila na si Sarah. Hindi po pwede yun. Ang Diyos ang naglagay kay Pangulong Bongbong. Roma 13, 1-2. Ang naglagay ang Panginoon Diyos kay Bongbong bilang lingkod niya. Kaya yung magpasakop. Ayaw magpasakop. Ano nakalagay sa Roma 13:2? Parurusahan. Yung lumalaban sa kanyang gobyerno na itinatag dito sa lupa. Ayun pala. Nakita ko na. Yung laruan ni Summer. Ni Winter. Kaya sa tumatol, hindi niya makuha. Siguro sabi niya, yung pagtawal niya, kunin mo. Ayan na. Ayan. Ako yung chinelas nila. Ito yung mga aso namin, mga makukulit. Ito, magkapatid itong dalawang ito. Ito yung tatay nila. Ito yung hinahanap niya kanina. Huwag ayaw makialubilo yung tatay yung nanay nila kasi makukulit sila. Kaya, antikristo sila, kinakalaban nila ang Panginoong Yesus. Isipin niya kung pinagkikipagdebate pa nila yun. Si Jesus tao, hindi Diyos. Oh, sabi na nga ng Diyos, anak ko yan. Kaya kung anak ng Diyos si Jesus, natural, Diyos din siya sa pagiging anak ng Diyos. Amen? Yan ang mali nila. Wala sila sa doktrina, sa diablo talaga sila. Kaya yung ginagawa nila, sa diablo yan. Ang diablo yung tinataas nila sa paglaban nila sa gobyerno na itinatag ng Panginoon Diyos. Amen? Ngayon nakakulong na si Marcoleta. O ano pa? Ba, ang nakakulong daw ang taong bayan ba? Sino ba siya? Di naman namin siya binoto. Nakakulong daw taong bayan. Bakit? Marcoleta, sino ka? Sino ka? Laban ka nga kay Kristo eh. Oh. Mahirap yan. Yung laman ng Biblia, selective sila. Ang gusto nila dyan, si Jesus tao. Oo, bagamat sinabi ng Panginoong Yesus, ako'y tao na gusto niyo patayin. Nakasulat yun eh, paniwala natin. Pero sabihin mo hindi siya Diyos, doon kayo nagkakamali. Kung Biblia pagbabantay, mali-mali kayo dyan. Paborito niyong Biblia, yung Lamsa eh. Hindi ba yung George Lamsa translation, paborito niya? Sinabi ni George Lamsa, Diyos si Jesus eh. Roma 9:5. Oh. Pero yun ang paborito niyo kapag gusto niyo makuha yan. Gawa 20:28. Di ba? Nagkakamali kayo dyan, mga miyembro ng INC. Ikaw, sino ba yung tagapagsalita nila? Edwin Sabada. Namumuno sa si Eduardo Manalo. Sudeng. Kaya hindi hubrang gusto nyo. Ang kinakalaban ninyo, ang Diyos na may gawa sa inyo. Kaya sabi niya, parurusahan. Kaya sinabi niyo, the big one, kayo ang parurusahan ng Diyos, ibabagsak kayo ng Diyos. Makikita niyo yan. Makikita ninyo yan, ibabagsak kayo ng Panginoon Diyos sa inyong ginagawa. Paglapastangan sa kanyang
Administrasyon. Administrasyon ng Diyos ito eh. Kasi ito din, makulit. Huwag kang makulit. Love. Ako nga nagpanak dito eh. Sa August 12, 7 months na sila. Oh. Napakabait nito, mana sa nanay. Malapit. Tuding ang pangalan niya. Love yan. Ha? Nagdala mo ba ako? Ha? Ito naman magtatay. Yan. Oh. Kaya kung Biblia po pagbabatayan, palpak ang aral. Ang aral ng INC na itinatag ni Yumao Felix Manalo, Isagon. Tatandaan niyo po yan. Ang Biblia po ang magpapahamak sa isang tao sa kanyang gagawin at ginawa. Kasi nakasulat po sa Bible lahat yan. Kaya tatandaan niyo, yung grupo ng INC, sa Diablo yan. Ang Diablo ang itinataas nila, hindi naman ang Panginoong Yesus. Ang masakit pa nito, ginamit ko yung pangalan ni Jesus. Iglesia ni Cristo. Hindi sila iglesia. Sarili nilang formula yan. Kung iglesia nila si Cristo, bakit gusto ba ni Cristo ang rally-rally? Hindi. Pero ayaw nila. Ang gusto nila, magulo talaga ang Pilipinas. Para ang maupo yung kanilang reyna. Yan ang totoo. Yan ang agenda nila. Hindi nila magigiba ang administrasyon ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ang Panginoon Diyos po ang nagtatag kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya wala sila. Kahit anong gawin nila. Sige po, hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lamang. God bless po sa inyo lahat. Ito ang ibigay niyo sa Brother Manny Bautista. Lagi po kayo magbasa ng Biblia para matuto kayo. Huwag kayo magpauto sa mga uto-utong nagtuturo. Nauturan sila. Umuuto pa ng umuuto. Pabayo.